Baka may mga mapapalad na mapipili, masiselect sa mga magaganap na selection na ginagawa ng DMW. Baka isa kayo sa makakapunta rito sa mga bagong bukas o bagong gawang mga factory. Kita nyo naman bagong bago siya guys. Yan, baka isa kayo sa mapalad na mapili. Maganda yung lugar dito, malinis, tsaka accessible siya sa taxi, sa market. So hindi kayo mahihirapan sa transpo. Unlike sa ibang mga factory, talagang masyadong liblib, kailangan mo maglakad na napakalayo katulad namin. Pero may taxi naman na dumadaan. Choice lang namin talaga na hindi mag-taxi. So napakaganda ng lugar na to, bukod sa napakataas guys. So bubong na lang ang makikita mo. Factory dito guys, hanggang doon puro bagong bukas po yan. Dati palayan po yan, dati baka tilot ito. So good luck sa mga, sana may mga Pilipino tayong kababayan na mapupunta rito, mapapadpad dito, malapit sa atin. Pagawaan to ng mga basaan siguro, puro mga basaan yan, mga janggap siguro. So bukas siya kahit linggo. So ito yung gawa nila, mga basaan guys. Hindi naman siguro ukay-ukay yan kasi talagang totally ano na siya, maninipis na. Parang nire-recycle nila, gumagawa sila ng basahan, yung parang pot holder. What's up mga kabulol? It's me again, I'm back, Christoph TV channel po. Sa mga hindi pa po nakakalam, isa po akong OFW rito, factory worker po yung trabaho natin dito sa bansang South Korea. At isa po tayong EPS. Under po tayo ng EPS na government to government ng South Korea at saka Pilipinas. Employment Permit System po ang ibig sabihin po ng EPS. Walang agency po yan ha. Tanging DMW po ang nagpa-process sa pag-apply sa mga papers namin hanggang makaabot po ng South Korea. Wala pong direct apply kay DMW, kailangan mo maghintay na registration at may pasa yung exam and then mag-proceed ka sa next steps para hanggang makarating ka rito para makapagtrabaho ka as a EPS factory worker na kagaya ko. But well anyway guys, for today's video, para lamang po yun sa mga hindi pa po nakakalam at mga bago sa channel ko. So isiningit ko po sa ating intro. By the way guys, have a blessed Sunday po sa ating lahat. Napakaganda ng panahon ngayon. Hindi siya ganong mainit at hindi pa siya ganong malamig. So parang nagbabago pa lang, nag-transition yung init at lamig. Kumbaga papasok na yung autumn dito sa South Korea, taglagas. Unti-unti nang malalaglag yung mga dahon ng mga puno. So ganyan po rito. At saka sa mga kababayan ko po na kagaya ko na bagong dating, makakaranas po tayo ng parang body reaction na pagpapalit ng klima rito. Kagaya ko, may mga sintomas ng parang sinus ang tawag ba doon, if I'm not mistaken. Yung nagkakaroon po tayo ng allergy ang tawag po doon Sinus kasi yung short terms na sinasabi ng iba. Tulad ko, allergy po ako doon. Galing po ako sa ospital nung Sabado, isisingit ko po dito sa video na to. Nagpa-vaccine po tayo, yung flu vaccine na tinatawag nila rito, at binigyan tayo ng gamot. Kasi guys, nangangati yung mata ko at yung tenga ko para makatirin at hindi ako tumitigis sa pagbahing ng pagbahing kahit na pinagpapawisan po ako. So every year ganun po yung ginagawa ko, pero may mga iba naman na kababayan natin na hindi po sila nakakaranas ng ganun. Yung katawang ko lamang po, yung body reaction ko talagang allergy po sa ganun klima. Every year ko na pong ginagawa yung ganito. So ipinapaalam ko lamang po, pag ganun po yung naranasan nyo, tumakbo kayo sa malapit na hospital dyan sa inyo at magpaturok po kayo ng flu vaccine. Mura lamang po yun, 7,001 po. Chilchonon lamang po, at then bili ka ng gamot, good for 1 week. Also 7,000 lang po yung binayad ko doon. So mabisa po kaysa sa tinitiis nyo, akala nyo may malalasakit kayo. So hindi po. Ano po yun, yung vaccine flu na ituturok po sa atin, makakatulong po sa pang-araw-araw na gawain natin. Mahirap kasi magtrabaho ng tumutulo yung sipin mo, di ba? Tapos nakaka-istorbo yun, punas ka ng punas. Pero yung mga kasama mo, normal lang, parang wala lang sa kanila, di ba? Ang tawag po doon, allergy po tayo sa panahon na yun. But well anyway guys, sa mga nakapasa na sa skill test, at may mga kababayan din tayo nakapasa sa medical, fit to work na sila. So yan, makakaranas na kayo ng tawag dito, mapupunta sa selection, sa rooster.
So siya nga pala guys, kaya din pala ako napagawa ng hindi oras ng video. Alam ko lahat po, 'di ba, nakapagpasa na ng medical. Yung iba nakita na ang result ng medical po nila, hindi ba? Tama po ba, mali? Sa mga magpapa-medical po o nagpa-medical na at naging fit to work po sila, so binibigyan ko po kayo ng konting warning po. Huwag po kayong kumain ng mga bawal talaga. Yung mamantika, mamaalat, lalong-lalo na sobrang anghang. Kung saan po yung pwedeng maging sagabal sa pag-apply nyo dito o tawag dito, yung mga process na ginagawa nila sa inyo hanggang makarating po kayo sa South Korea. Yung hanggat hindi ka nakakarating dito, kailangan todo pag-iingat pa rin po. Baka kasi nakapasa ka sa exam, nakapasa ka sa skill test, sa Q&A, and then all of a sudden naman, nakapasa ka sa medical, fit to work ka, pero hanggang ngayon wala ka pang employer, hanggang ma-expired yung medical mo, and then nung nag-retake ka, tinatawag na remedical, may sintomas na lumabas sa idol. Yun yung sinasabi ko sa inyo na naging pabaya. So, ganun po yun. Huwag po kayong magpabaya, yun po yung terms na yun. As long na alam nyo sa sarili nyo, naka-apply kay South Korea, konting-konti na lang ang kailangan nyo pagdadaanan upang makarating at makapagtrabaho ng tuluyan dito. Ingatan nyo po, ibig ko sabihin mag-ingat po kayo sa pagkain, sa mga pagkain na kinakain po ninyo. Dahil may mga kababayan po tayo na nung nag-retake sila, lumabas yung mga infection nila sa hihi, mataas yung nila, tawag dito yung uric acid. Nagkaroon ng infection sa hihi dahil siguro nakuha nila sa pagkain nila sa mga tusok-tusok sa atin, 1 day old, mga fishball. Hindi ko po sinasabing huwag kayong kumain, huwag lang pong sobra. Yung iba naman sa atin, dadaan yung mga okasyon, special occasion, mga birthday, graduation, especially kung Pasko, magpapasko pa kayo sa Pilipinas na hindi pa kayo nasiselect, and then baka baliwalain nyo yung mga bagay na yon, kakain kayo ng mapapasobrang kain nyo dahil may mga okasyon, hindi nyo mapigilan. And then baka by January, maselect ka, tapos magpapamedical ka, magkakaroon ng problema sa medical mo dahil may lalabas na mga sintomas na yun, na sobrang ka sa alat, na sobrang ka sa alak, na sobrang ka sa sugar, lalabas yung mga mataas yung sugar level mo, o di kaya naman yun nga, yung magkaroon ka ng tawag dito, karoon ka ng infection sa hihi. Yung iba, ang gamot nila dyan, di ba, mga sabaw ng buko, yan. Yung iba naman, verbal sterilized. So hanggat hindi kayo nakakarating dito, ingatan nyo po yung sarili nyo. Dahil napakasakit nun, medical lang yung magiging problema mo sa lahat ng pinagdaanan mong hirap para kang dumaan sa butas ng karayom. At saka, ang paggawa naman po pala, may singit ko rin po, ang paggawa po pala ng may mga nagtatanong sa EPS account, yung mga pwedeng gumawa lamang po ng EPS account, yun yung mga nakapasa na sa, yun nga, sa exam and then sa skill test. Kapag nakapasa ka na sa lahat-lahat na yun at saka sa medical, and then dun ka palang pwedeng gumawa ng EPS account. Kasi yung EPS account na yun, dun mo makikita yung lahat ng proseso. Magbuhat nung nakapasa ka sa exam, makikita mo yung score mo dyan. Papakita ko dito sa screen, dito sa screen natin. Hanggang nakapasa ka sa exam, and then yung tawag dito, contract signing mo, at saka tawag dito yung approval mo sa job roster, kung nandoon ka na, yung yung CCBI issuance, at saka yung TED na tinatawag, yung tentative entry date na pagpunta mo rito sa South Korea, andun lahat. Kaya kung hindi ka nakapasa sa medical, may problema ka, parang useless kasi yun o kaya naman lalo na sa skill test, useless na gumawa ng EPS account. Sinasabi ko lamang po to para sa mga hindi pa po nakakalam, pero yung iba sa inyo, alam na yung ganito. And then pumunta lamang po kayo sa www.eps.gov. So guys, ilalagay ko po yung link po dito, yung address, kung saan website, kung saan po kayo pwedeng makagawa ng EPS account. But remember, bulol talaga, remember lamang po, paalala lang, yung pwedeng gumawa lamang po nun, kahit naman sino pwedeng gumawa. Pero useless po kasi kung halimbawa hindi ka pumasa sa skill test, tapos under ka pa for evaluation, yung kumbaga hindi ka pa nasama sa final list, so parang hindi pa kailangan na gumawa ka ng EPS account mo. Para lamang po to sa mga nakapagpasa na ng medical, and then pumasa sila, nag-fit to work sila, and then for selection na ilalagay na nila yung pangalan nila sa roster para naman may pagpilian yung mga employer. Kasi yung EPS account na yun yung lahat ng buong proseso kagaya na sinabi ko kanina. Doon mo makikita step by step, step by step kung anong proseso na yung tinapos mo. Doon yung mga level by level, yun nga, CCBI, TED, tsaka yung contract signing, at tsaka yung score mo, makikita mo doon kung ilang yung score mo sa naging exam. So yun po, napaka-importante po na malaman po yun. At tsaka kagaya na sabi ko guys,
kung sakali man dumating yung time na paalis na kayo, makapunta na kayo ng Korea, may tentative date na kayo, nakapag-training na kayo kay DMW, as in, pagpalagay na natin lahat, okay na. Kung pupunta po kayo dito, wag niyo na pong masyadong damihan yung dinadala yung damit. Ano ho, sa maleta. Baka lahat na lang ng damit dadalhin nyo dahil napakamura ng damit po dito. Maraming mga kagaya ng mga suit namin, binibili namin ukay-ukay pero well branded sila. Ano sila, used but not totally abused. O kaya hindi talaga totally used. Hindi tulad sa Pilipinas, di ba? Ilang tao na yung nagsuot nun. So dito napakamura. Ang laging dadalhin nyo, vitamins, napakamahal ng vitamins dito, yung mga gamot. May mga kababayan tayo dito, pagdating dito, hindi nila hiyang yung gamot. Ang tagal umepekto sa katawan nila, lalo na kapag may lagnat po tayo, yung ubo at sipon. Diba? Unlike sa Pilipinas, kung Yosep, kung Biogesic, yung hiyang ninyo o ano pa man gamot na pwede nyo dalhin, pwede nyo pong dalhin, basta ano lamang po, ilagay nyo mabuti sa inyong luggage, huwag sa hand carry. Tapos yun, damihan nyo yung dala yung underwear, napakamahal ng underwear natin dito, mga lalaki. At saka wala kayong masyadong mabibiling underwear tulad nung sinusuot natin sa Pilipinas. Lahat ng underwear nila dito boxer type. Kasi hindi naga-underwear yung mga Koreano na kagaya sa atin. Naka-boxer po sila. Hindi po ayaw nila ng mahigpit, naka-boxer po sila. Kaya baka mamaya mahirapan kayong ganun, hindi kayo komportable. So bumili na kayo, magdala na kayo diyan pa lang sa Pilipinas. Tapos yung mga pagkain natin na linuluto, pwede niyo dalhin yung mga dried goods tulad ng mga tuyo. Yan. Ibalutan nyo lang ng maayos, mga daing, danggit, kung ano pa man yan. Basta dried, wag po kayong magdala ng wet. Tulad ng mga tawag dito, yung bagoong, o kaya naman ano pa ba yung pwede nyo dalhin na mga pwedeng maharang sa airport, harangin po nila yon. So yun lamang po, magdala kayo ng vitamin, underwear, at saka yung mga condiments tulad ng magic sarap, yan kakailanganin nyo dito yan kasi kahit gulay lang, kahit anong sahog lang nun, basta't may magic sarap, nagpapasarap, o aji ginisa, kung ano man yung prepared na condiments na ginagamit po ninyo, kasi mahal din po dito yon. Baka hindi po kagad maka-adjust sa pagkain nila rito, mangangayayat po kayo. So medyo kakailangan mo kasi ng months bago mo ma-adapt yung pagkain nila, bago mo malasahan talaga. So nangyari na sa akin yan, try and tested yan, tsaka sa mga bagong Pinoy na dating po dito. So yan guys, so ano ba, nasabi ko na ba lahat? Sa medical, kailangan po ninyong paghandaan, hindi porket nakapag fit to work po kayo sa unang medical. Minsan kasi, tawag dito, na-expired na yung medical natin, kakailanganin natin mag-undergo ng second na medical, yung magre-retake tayo sa medical natin, baka doon mismo magiging pumalya tayo dahil nagpabaya kayo sa katawan. So, stay safe, stay fit po, at dahan-dahan po sa mga kinakain nyo. Hanggat hindi kayo nakakarating dito sa South Korea, wag mo muna po kayong masyadong maging confident sa sarili po natin. Tawag dito, malayo-layo na po yung nilakbay natin, madami na tayong pinagdaanan na mahirap kaysa sa medical, baka bandang huli sa medical pa tayo magkaroon ng problema. Ibig ko sabihin, yung problema na pwede, tawag dito, pag hindi ka naman pumasa sa medical, bibigyan ka naman nila ng panahon. So ang ina-avoid lang natin dito, kung halimbawa magkaroon ka na ng employer, kailangan na niyang makapunta ka rito ng ASAP, as soon as possible, nagmamadali siya, kailangan niya ng tao. Imbis na makaalis ka ng maaga, baka madelay pa. Sayang yung panahon, hindi pa. So, kung prepared ka, okay lahat ng papeles mo, boom, saglit makakapagtrabaho ka rito. So, yun ang una na pinag-usapan natin. Mag-flashback lang tayo sa pinag-usapan natin kanina. And then, pangalawa, yung sa EPS account na sinasabi ko po sa inyo, napaka-importante nun. So, madali lamang pong gumawa nun. So, yun lang guys. So, pagdating ng araw, magkita-kita tayo sana dito at masabi ko sa inyong, welcome to South Korea. So, pagbutihin nyo lang guys, malaki ang tawag dito, malaki ang pagbabago sa buhay nyo pag dumating kayo rito. So, kayo na mismo kung didiskarte kung anong paraan ang maibibigay nyo sa sarili ninyo. Kasi, at the end of the day, katawan nyo yan, kayo magdi-decide kung saan nyo dadalhin yung sarili nyo, sa higaan ba o sa pangarap nyo. So magtrabaho kayo ng mabuti rito, mahalin nyo yung trabaho nyo, less complain, at dito, instead of mag-complain tayo, pointing each other kung sino may mali, at magtrabaho na lang tayo, di ba? Wala naman tayong mapapala doon. Ang isipin nyo, mag-focus kayo sa trabaho, mahalin mo yung trabaho mo, at the same time, di ba, ginagawa natin yung para sa pangarap, at hindi rin naman tayo habang buhay alila, di ba, nakikipangamuan dito, literal na alila talagang ang sitwasyon natin dito, kasi baligtarin mo man ang salitang alila pa rin. So ganun po yung pakiramdam natin pag nandito tayo, kaya swerte yan lang sa South Korea. So yun lang guys, again, good luck
sa lahat ng papunta na po rito, sana ma-meet ko kayo soon. So that's it. So see you again in my next video. So God bless us all. Stay safe guys, and happy trip in advance, at congratulations po to all EPS aspirants na makakarating at papunta na rito at napagdaanan at nakalagpas sa mga samot-saring pagsubok na pinagdaanan nila o pinagdaanan niya dito sa South Korea sa pag-apply pa lamang. So that's it guys. See you again in my next video.